Ano, parang nagkaroon ng filter. Ito yung meron, ito yung wala. Kita niyo yung mga pores ko dito, eto. Na-blur niya nga. Nice. Ito na naman tayo. May bago tayo ta-try. Super fine ng Dazzle Me. Hinihingal ako. Galing kasi ako sa baba. This is not sent through PR. Binili ko 'to kasi ang ganda ng review nila dito, lalo na si Miss Ann. Magka-skin type kami, magka-skin tone kami. So nakakontrol siya ng oil, acne friendly, and it blurs your pores and fine lines. 'Pag namilaka din naman ako. It's now 1:31, yan, PM, and i-we-wear test natin ito. Nag-soak up na ako ng aking sunscreen, so I've been wearing my sunscreen for about 10 to 15 minutes now. So medyo na-absorb na talaga siya. So we're gonna do this. Namumula kasi mahilig ako magganyan ng ilong. Ayan ang skin natin ngayon. Pores. Maglalagay muna ako ng kilay bago yung ating primer. Ultimate Brow Fix from Ever Bilena. This one's in clear. Ito yung meron. Ito yung wala. It will make your eyebrows stay in place. Tingnan natin kung ano yung texture. Meron akong favorite dito. Ito yung Zero Pores ng O2O. Ito, nag-work sa akin talaga to. And ito lang talaga yung ginagamit kong primer. Pero since nga mas okay daw to, we'll see. Kung hindi, di babalik tayo dito. Madali lang. And mura lang to, wala pa yatang 200. Kung gusto nyo ng side-by-side comparison between this one and this one, let me know. Ooh. Mas thicker yung formula nito kaysa dito. May cooling effect ng konti. No. Parang similar to sa yung sa benefit na pang pores nila. So, ito yung wala. Kita nyo naman. Medyo, ayun, may dry areas pa ako dito sa ilong. Medyo yan, may oil na. Tingnan natin. Lagyan natin tong. Parang maganda nga siya sa pores. Kanino cooling effect? Ramdam mo siya sa face. Eto, hindi yan bagong gising. Peklat yan. So, ano, parang nagkaroon ng filter. Ito yung meron. Ito yung wala. Kita niyo yung mga pores ko dito. Eto. Na-blur niya nga. Nice. Sana o, tingnan natin difference. Side by side. Medyo napadami. Lagyan natin dito. Hindi kasi ako naglalagay na dito sa may baba o kasi may bigot, may balbas naman. Okay, so ito yung meron. Kita nyo nawala yung shine. Ito yung wala. Pati pores, oh. Kita nyo ba? Hating-hati. Ano, kitang-kita yung pores dito. Dito wala. Blurred. Nice. Ang lamig sa mukha. May 3 times skin benefits daw. May chamomile, so may soothing effect. Kaya pala siya malamig. May high magic SD, ano yun? Moisturizing. Meron siyang PMMA powder for blurring. Dermatologically tested, 0% alcohol for all skin types and cruelty-free. So that's good. Dito pinadala ng Dazzle Me, pero Dazzle Me baka naman. May isa pang Dazzle Me na product kong favorite. Ito, yan. Go-to ko to. Pang-anim na bote ko na to. And yung kanilang Misty Matte Lip Cream. Ganda, oh. Parang di ko na kailangan mag-foundation. Wag na kaya tayo mag-foundation. Lagay lang ako sa ilong kasi marami akong pores dito. Pero hindi tayo maasa dun sa dry areas. O, ayan. Huwag niyo itong gagawin, pero naiirita na kasi ako, eh. Ayan, no? Yung dry skin talaga. First impression, okay. We'll see about the performance though. So, konting-konting foundation. Sige, no? Using the Maybelline Superstay Lumimatte. Para lang hindi ako masyadong, ayun, no? Madilaw. Pumuti nga, nawala masyado yung redness. Kahapon ko lang ito nagamit. I use dry sponge para hindi ma-soak up yung product. Konti lang. Hindi mo kailangan masyadong precise. Tanggal na agad yung redness sa ilong. Okay, mas even out yung skin tone. Mas pumantay. Lagyan mo na rin ng konti ito.
Ang ganda ng lapat ng foundation, oh. Huwag niyo nang pansinin 'tong ilong ko, at meron ngang dry patches. Nice, ang ganda ng lapat. Try mo 'to, magugustuhan mo. So, proceed tayo sa alam niyo lang, ifa-fast forward ko na 'to. Hindi ko na masyado explain. Doesn't mean Rose Manor. Set tayo. Hindi na tayo magbe-bake para makita natin yung performance ng primer. Kita niyo yung blush kung paano nagbigay ng kulay sa face. Yan, fresh lang. Yung lips para hindi masyadong dark. Ano lang, very demure lang. Sabihin na naman, very paminta. Meron pong nakalagay na LGBT flag dito sa pangalan ko. So, I'm 100% proud. I'm 100% gay. Ano naman? Sa wala naman gender ang makeup, guys. Huwag tayong brush yung leeg para lang mas pumantay. Hanggang dito lang kasi magkukulay yung tanggalin ko lang yung foundation na nandito sa balbas. Saka yung mga powder. Para seamless lang yung blend natin. Nice! Natural light lang yan, ha. Bintana itong nandito. Para makita nyo. Yeah. Mga tagdalawa lang per side. Para lang di tayo masyadong powdery. Tapos, top natin with a sponge. It's now 1:52. So, nag-makeup tayo for about 20 minutes. Nag-explain kasi ako. Yun lang. I'll see you guys sa mga updates. Close up. Ayan. So, ayan yung dry. Huwag nyo nang pansinin yan. Okay lang sa akin yan. May mga hindi na ako kinover up ng mga dark spots kasi ayos lang naman sa akin. Smooth. Smooth yung makeup application. Nice. Kaya importante din talaga yung primer. So, I'll see you guys in a couple of updates or check-ins. Okay, andito na kami. It's now 3:24. Okay pa naman. Balik ako maya-maya. Okay pa sa akin. Sa ilang sandali po ay magsisimula na ang misa. Maraming salamat po. Okay, so nandito na kami ngayon sa Rotonda sa Sun Residence. It's now 6 p.m. na. Parang okay pa naman. Wala pa masyado. Ayan, medyo nagpipeak through na dito. So nilakad namin mula Santo Domingo Church hanggang dito sa Rotonda. So wala may masakyan. So yun, dinner lang muna kami. Tapos uwi na rin. 9:32 p.m. So roughly mga less than 9 hours ko nang suot tong whole face ko. Or sabihin natin 8 hours para... Anyway, yan. Medyo oily na siya pero surprisingly okay pa sa akin to. Sa pagka-oily ng mukha ko, I mean, goods pa sa akin to nang hindi ako nagbablot. So, try nating i-blot to using Miss Anne's blotting sheets. Ayan. So, ito yung blotted. Ito yung hindi. As you can see, ayan, no? Parang bumalik sa unang pagka-apply natin yung makeup. And ito lang naman yung nag-shine. Ayan lang. Kung binake ko pa yan kanina, malamang mas tumagal pa to. Ito yung damit na. Ito yung hindi. Okay pa. Hanggang ngayon, di pa rin halata yung pores. Okay pa, I can still wear this for around 4 hours pero hindi ko na gagawin kasi nakita ko na agad yung performance. Tumatagal talaga siya. I mean, dun sa may oil control din talaga to. Plus, pa ako, get a grip pa ako na pang matte din. So, feeling ko nakatulong siya. Pero itong dalawa, kahit gamitin ko to, mga 6 hours lang nagbablot na ako kasi kitang-kita ko na yung oil. Pero yung less than 9 hours bago ko makita yung oil sa mukha ko, bago sa akin yun. Kaya medyo naano ako sa kanya.
Nabilib ako. Pakita ko sa inyo na naka-makeup ako Teka. Kumuha lang ako ng cotton pads. Tupin natin ulit. So for less than 200 pesos and you have oily skin type, try nyo. Magugustuhan nyo siya. Meron siyang cooling effect and it works. So kung gusto nyo ng comparison video sa dalawa na to, let me know. Ayun lang. I'll see you guys on my next video.